Mga kapatid, sumayin lahat ang pag-ibig ng Diyos. Muli, sa mga sandaling ito ay ating pong pagsasaluhan ang salita po ni Jesucristo ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 15. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo doon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya to para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay, matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi niya sa mga tao. At gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan niya ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Naharata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na nabibigay buhay sa pamamagitan po ni Jesucristo. Muli mga kapatid, taos-puso pong pasasalamat sa ating pong may kapal at tunay nga po sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ang lahat po ay pinahihintulot niya at niluloob na maisakatuparan sa sari-saring paraan. Ating po nakaugalian, bukod po sa pagdalo-dalo sa banal na misa, sa pagdalo-dalo sa mga kapatiran natin sa ibang kapulungan, nakasama po nating nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya, ay ipinahintulot din po at niloob ng Diyos na maging dito sa loob ng tahanan ay atin po natutunghayan, nababasa, naririnig sa website or sa internet ang salita ng Diyos na ibig pong sabihin ay inaabot po tayo mismo ng ating po may kapal. Saan man po tayo naroon. Nagpapahiwatig lamang po. Kaya mga kapatid, magsimula po tayo mga kapatid sa maging honest po tayo sa ating mga sarili. Hindi po kaila sa ating lahat na likas po kay Jesucristo ang matalinghaga kung mangusap. At kagaya rin po ng kadalasang nababasa natin na mga ipinopost natin sa Facebook at kung saan-saan pa sa Google or sa YouTube, ay hindi po natin maiwasan magtanong sa ating mga sarili na kung minsan may nagsasabing, "Ang lalim naman, wow." Pero ang mahalaga po ron ay nauunawaan natin at mauunawaan natin. Magbigay po tayo ng isang pananalita ni Jesucristo tungkol po sa mga pananalita niya. Una, at ang dapat po natin gawin, kilalanin natin ang lubusan si Jesucristo, tanggapin natin siya
bilang hari ng ating buhay at sariling tagapagligtas. Pangalawa po, huwag po natin kaliligtaan ang sinasabi niya. Dinggin po natin at ating pong pakinggan at babasahin po natin para po sa ating lahat ang sinasabi niya tungkol po dito sa kinakailangan po natin sa banal na espiritu o sa patnubay ng katotohanan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya o magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Iyan po ang nakasaad sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 12 hanggang 15 po. Maliwanag po sa panahon natin ngayon. Aminin pa man po natin o hindi, ay mayroon po pong ilan sa atin na hindi po lubos na makaunawa sa mga pananalita ni Jesucristo, lalo na po sa Ebanghelyo ngayon na ating pong sasaluhan. Kung paano po pinarami yung 2 isda na nagmula sa bata at yung 5 tinapay po. Mga kapatid, una po sa lahat, ang simbolo po ng tinapay ay hindi na po natin kinakailangan o batid na po nating lahat. Ang tinapay na nagbibigay buhay ay wala pong iba kundi si Jesucristo. Yun din po ang mga pagkaing makalangit na patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Yun po ang mga makalangit na kaalaman na atin pong tinatamasa. Ano po sinasabi niya tungkol po rito ni Jesucristo? Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit na nagbibigay buhay sa sanlibutan. Si Jesucristo po iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya ang kinakailangan po natin ay wala na pong iba kundi si Jesucristo. Dahil siya lamang po ang tanging daan para sa buhay na walang hanggan at kaligtasan. Ngayon po, tungkol naman po rito ngayon sa tinapay. Magsimula po tayo sa tinapay, sa 5 tinapay. Ang simbolo po ng tinapay, una sa lahat, si Jesucristo. Yung 5 tinapay na pinarami niya, yun po ang mga salita ng Diyos na binibigay sa atin maging sa kasalukuyan at nung panahon ngayon sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang salita po ng Diyos o ang mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Jesucristo. Ang mga salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya, yun po ang pagkain na bibigay buhay mula po kay Jesucristo na Kanyang pinarami ng mga sandaling iyon. Ano naman po yung isda? Magsimula po tayo nung unang tawagin niya yung mga alagad niya na nangingisda. Hindi po ba nilapitan niya sila at ang sinabi niya, pumunta kayo sa laot at ihagis ninyo inyong lambat. Nangatwiran po ang ilan. Ang sabi, maghapon magdamag na po kami nanguhuli, Panginoon, subalit wala po kaming mahuli. Ganoon pa man, dahil sinabi niyo, susunod po kami. Hanggang sa inihagis nila ang kanilang lambat sa gawing kanan at namangha sila sapagkat napakarami nilang nahuling isda. At pagkatapos noon, ang sabi pa nga ni Simon Pedro, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Subalit ano po ang tugon ni Jesucristo sa kanya pong pag-ibig sa atin o sa kanyang mga alagad, naunang alagad? Mula ngayon, tao na ang inyong huhulihin. Gagawin ko na kayong mga mamamalakaya ng mga tao na ang ibig mong sabihin ay tagapagpalaganap na mabuting balita bilang alagad o tagasunod ni Jesucristo, na tulad din po ng ginagawa natin ngayon. So, ang simbolo po ng isda, yung po ay tayo po. Tayo po ang mga isda na kaya nga po sinabi na ang mga alagad ni Jesucristo noong unang panahon na yun, tayo po ay inutusan niya po